Magandang oras mga kababayan, mga kagulinboy. Dadako naman tayo dito sa pinaka-headline ngayon sa ating mga pahayagan at social media, itong about sa investigasyon ng flood control. Bakit nga ba nakakalusot ang mga opisyalis ng gobyerno na nag-i-scam nito? Paano nila nalusutan ang ganitong ang laki-laking pera? 545 billion pesos ang nalustay dahil lang sa flood control na nagiging mga ghost projects ayon kay Tulfo at Marcoleta. Kaya ito ang video, panoorin natin courtesy sa atin ng PMC, Pinoy Mystery Channel. Nakaw sa pondo ng flood control projects. May mga kongresista, gobernador at senador ang nauugnay sa nakawang bumulaga sa sambayanan. Tila na napupunta ang bilyong-bilyong halaga mula sa kaban ng bayan sa bulsa ng mga kurakot sa pamahalaan. Pinaiimbestigahan ng mga kontratista ng DPWH dahil sa mga substandard, mga ghost projects at hindi matapos-tapos na proyekto. Pero nailantad na sa publiko ang plano kung paano sila iiwas sa gusot. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na mayroon palang pambihirang paraan upang mapawalang sala ang mga magnanakaw na opisyal at pilit itong itinatago sa mata ng ordinaryong Pilipino. Isa-isa nang naglalabasan sa balita ang mga katiwalian na nagtatago sa likod ng flood control projects ng DPWH. Hindi lamang mga opisyal ng departamento ang sangkot sa bilyong-bilyong kupitan, kickback at porsyentuhan. Pati pangalan ng congressman, ng senador, ng gobernador ay nasasambit din. Ang pagkupit sa kaban ng bayan ay karaniwan na sa pandinig ng mga Pilipino. Base sa GAN Integrity Risk Profile ng Pilipinas, sinabi na mataas ang antas ng korupsyon sa bansa. Malawakan ang suhulan sa pampublikong sektor, mga pangingikil at manipulasyon ng mga opisyal ng gobyerno. Kadalas ay lantaran ng nakawan, palakasan at panggagansyo na gawa ng mga politiko. Pero ang tanong ng marami ay, bakit walang nakukulong? May ilang batas ang Pilipinas na sumasaklaw sa pangungurakot ng mga politiko, katulad ng Revised Penal Code na nagbabawal sa panunuhol at korupsyon, ang Republic Act No. 6713 na nagbabawal sa kickback, ang Anti-Red Tape Act at marami pang iba. Ito mga kababayan, ito yung Republic Act na nagbabawal nga sa pagnanakaw ng mga pondo o pera ng bayan. Pero ayon sa batas na ito ay meron din pala itong loophole. Loophole ibig sabihin butas. Meron siyang butas, merong mga nakalagay diyan na mga words na hindi klaro. Katulad ng mga words sa korte na yung forthwith proceed, yung mga ganyan na mga words na madaling baluktutin. Kaya pala nakakalusot ang mga government officials, congressman, mayroon ding mga senador diyan, gobernador, mayor hanggang sa kapitan ay mayroong kopit diyan. Kaya ayon kay Marcoleta at Sobere ay out of 545 billion pesos na flood control noong taon na ito ay 30% lamang ang nagastos diyan na napunta talaga sa totoong project. Kaya lahat ng proyekto ay Class B. Class B katulad sa lugar namin, yung 4 lanes na daan ay nagiging 2 lanes lamang at yung iniispalto ay gitna lang. Kaya magtataka ka, minsan putol pa eh. Minsan hindi narugtong kasi kulang na yung budget ng kontraktor kasi nga kinukuha na, hindi pa naumpisahan ang project ay kinukuha na yung komisyon ng mga congressman at mga senador. Meron pang gobernador, meron pang mayor, meron pang, pero maliliit lang na yung mapunta sa mga gobernador, mayor, maliit lang na porsyento yan. Kasi kapag national project ay doon talaga yan sa congressman or senador ang mga komisyon yan. Kaya ito, banggitin dito ni PMC ang mga loophole nitong
Republic Act na ito na nagbabawal nga sa pagnakaw, pero ito rin yung batas na nagbibigay ng lusot sa mga magnanakaw. Okay, balik tayo kay PMC. Madalas ding binubuklat sa kaso ng graft and corruption ang Republic Act No. 3019, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito ay nilikha upang labanan ng korupsyon sa Pilipinas. Naglalaman ng mga pangontra at mga parusang kriminal upang matiyak na ang mga nasa pwesto ay tapat sa Pilipinas. Subalit sa kabila nito, hindi lahat ay nakakaalam sa batas sa ilalim ng RA 3019. Sa makatuwid, hindi ito alam ng ordinaryong Pilipino. Sa Section 3 Letter B, nakalahad ang mga pinagbabawal na gawain ng mga opisyal ng pamahalaan, partikular na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon dito, mariing pinagbabawal at pinarurusahan ang directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, share, percentage, or benefit for himself or for any other person in connection with any contract or transaction between the government and any other part, wherein the public officer, in his official capacity, has to intervene under the law. Bagamat medyo malalim ang pagkaka-Ingles, ay hindi na kailangan ng eksperto sa batas upang ito ay isa-isip. Kailangan lamang ay unawain ng mabuti. Dahil maniwala ka o sa hindi, simple lang ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ng Section 3 Letter B ng RA 3019 ay bawal na direkta o kahit hindi direktang humingi o tumanggap ang isang public officer katulad ng isang politiko, miyembro ng departamento ng kahit anong regalo, pasalubong, kickback, porsyento o benepisyo para sa kanya o sa sino mang gusto niya itong ibigay. Ayan, so bawal nga tumanggap ng kung ano-anong mga padulas, di ba? Pero sasabihin ba yan ng isang opisyalis ng gobyerno na binigyan siya ng sabihin natin SUV? Binigyan siya halimbawa ng Fortuner o ng Raptor? Sasabihin ba yan? Sa palagay ko hindi. Kasi karamihan ng itong sa malalaking proyekto na nasyonal, halimbawa mga tulay, ang regalo talaga niyan ay SUV. SUV, mamahaling sasakyan. Kaya bakit sasabihin niya magnanakaw siya di ba? Kaya ang mga batas na yan ay makalusot ka talaga kasi bakit ganun lang? Ganun lang ang sinabi na wag tumanggap. Kung tatanggap ako tapos hindi ko sasabihin, may magagawa ba? Di ba? Kaya loophole nga yan, merong loophole. Dapat nga diyan ay lalong higpitan ang mga batas na yan na merong dapat mag-imbestiga niyan na katulad ng NBI na palaging tiktikan ang mga opisyalis ng gobyerno at kapag napatunayan na talagang tumanggap sila o nagnakaw ay kulong kaagad, di ba? Para mawala yung loophole ng mga batas na ito. At lalo na ngayon ay gumagamit na ng dami ang mga magnanakaw na opisyalis ng gobyerno. Ibang pangalan na yung nagdadala ng kanilang construction firm Bali, ibibigay nila doon, ibibidding, pero sa kanila pala yun. Yun ang kanilang style ngayon. Na malayo pa lamang ay gagawa na sila ng construction firm, ipapangalan sa isang tao na magdadala noon para magiging legal. At pagdating ng bidding, makikita natin, katulad nung mag-asawa diyan sa Manila na bilyonaryo na, yung kanilang mga proyekto ay Class B. Diba? Nagiging bilyonaryo dahil sa itong hindi even hindi sapat na serbisyo nila dahil nga yung mga simento ay Class B ang masa. Kaya ngayon maraming nagreklamo at balak sampahan ng kaso yung mag-asawa na mayaman na mga kontraktor. At bakit sa kanila lang napunta lahat o halos lahat ng proyekto sa buong nasyon, buong Pilipinas, di ba? Kaya katakataka, mga dami lang yan. Ang talagang may-ari ng kanilang construction firm ay yung politiko na may hawak ng project. Alright, bato-bato sa langit, ang manok magalit, patuloy tayo kay PMC. Sa asawa
sa anak o sino man. Ito ay lubusang pinagbabawal kung may koneksyon sa kontrata ng gobyerno ang natanggap, katulad ng mga kontrata sa DPWH. Kung mapapansin, napakasimpleng intindihin ng RA 3019, subalit madali itong malusutan ng mga politikong kawatan dahil sa tinatawag na loophole. Ang RA 3019 ay ang batas na pumipigil sa korupsyon, pero ito rin ang nagpapahintulot. Kumbaga, isa itong double-edged sword. Ayan. Double-edged sword ang sabi ni PMC. Ibig sabihin, pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng hindi, pwedeng meron, pwedeng wala, pwedeng meron, pwedeng magnakaw, pwedeng hindi. Kasi double-edged siya na batas. Kaya pwedeng pabor at pwedeng hindi pabor dito sa mga magnanakaw na ito. Kaya madaling malusutan kung nalusutan nila yung sa impeachment article, yung sinabi doon na forthwith proceed, kung nalusutan nila yun na isang klaseng malalim na English, ay lalo na dito sa itong Republic Act na ito na nagsasabi huwag ka magnakaw, pero sa likod ng COEN na yan, sa likod ng salita na yan ay magnakaw ka. Pero nagsabi na huwag ka magnakaw, pero kapag baliktarin mo yung COEN, ay nakasulat doon, magnakaw ka na. Okay, patuloy tayo kay PMC. Bagamat maganda ang layunin ng RA 3019 para sa sambayanan, nalulusutan ito dahil sa puwang sa batas. Isang kakulangan, kalabuan, o ayon sa marami ay kapalpakan na nagiging daan para sa isang tiwaling opisyal na makaiwas sa gusot. Ayon sa Supreme Court, hindi lahat ng paglabag sa proseso ay katiwalian. May isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ang paglabag sa patakaran ay hindi automatic na isang katiwalian o gawaing korupsyon. Ayon sa batas ng Pilipinas, para masabing may katiwaliang ginawa ang isang politiko, hindi sapat na basta lumabag ito sa isang proseso. Kailangan ay mapatunayan din na may masamang intensyon. Ayan, so yan yung mali sa batas natin, kasi kahit na meron ka ng ebidensya, kahit nakalabag siya sa batas, pero hindi nakita yung kanyang intensyon or intent, napakahirap hindi siya makulong, mapawalang sala siya. Kasi dalawang titingnan kung ginawa mo, tapos ginawa mo na, okay, nandun na tayo. Ngayon, pangalawa niyan, may intensyon ka ba na gagawin yun? Ay doon na mababaluktot yung mga ebidensya, mga kababayan. Kaya yung issue sa sabungero ay unti-unti nang nalulusaw Nakikita ko ngayon, kaya nga hindi na ako nag-vlog Nalulusaw na. Nalulusaw na yan kasi nagbitiw na si Inchikwakang ng Bilyones ngayon para pahupain ang bagyo. Siguro ay may nakatanggap na diyan. Medyo humina na nawawala na, nalulusaw na, parang bagyo. Nalulusaw na ang investigasyon sa missing sabungero dahil nga dito sa mga technicalities ng batas natin na mayroong mga words na mayroong ambiguity, yung hindi klaro. Mayroong mga words na mahirap ipaliwanag na walang counterpart na Filipino word. Kaya pagdating sa technicalities sa kaso ay mabaliktad ang kaso. Kaya dapat sa mga congressman na gumawa ng batas na ito ay klaruhin yung mga words doon. Huwag na gumamit ng malalim na mga words para hindi na mabaluktot pa. O kaya Tagalogin na lang kaya, di ba ang ating batas, para hindi na mabaluktot pa yan. Kasi kung English, babaluktot Forthwith proceed, agad-agad sa Tagalog. Pero ang meaning ng Senado ay ibasura. Kakaiba mga kababayan. Kaya nalulusutan ang mga batas natin. Kasi alam nyo huwag lang magalit yung mga congressman. Ang gumawa kasi ng batas na yan, majority ay sila rin yung may koneksyon sa pagnanakaw, di ba? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ang pikon laging talo. Kaya nga nilalagyan nila ng loophole ang kanilang ginawang batas dahil sa sila yung makulong Kaya lagyan nila ng loophole. Ngayon, katulad sa merong naghain ng bill na death penalty para sa mga magnanakaw na congressman at senador.
O bakit hindi na-approve yun na bill? Dahil sila yung makulong eh. Sila yung death penalty. Sila yung ma-penalize. Kaya hindi talaga ma-approve ang ganyang batas na death penalty sa mga public official dahil nga ang gumagawa din ng pagnanakaw, karamihan ay public official din. Tanggapin na natin yan, totoo yan. Merong ibang nagnakaw, 20 pesos lang. Meron din iba, libo-libo, merong iba, milyon-milyon. At hindi lang yan, meron ding iba na bilyonis talaga. Okay, so patuloy tayo sa video. Mamaya atin tunghayan si Erwin Tulfo sa kanyang masasabi tungkol dito sa tinatawag niya na grand robbery ng 546 billion pesos na pondo ng Pilipinas. Ang sabi nga, no intent, no graft. Sa batas ng Pilipinas, walang isang tumpak na salita para sa loophole. Ang ideya ay kadalasang inilalarawan gamit ang ilang teknikal o legal na tawag. Katulad ng lakhuna na tumutukoy sa isang puwang o kulang na bahagi ng batas. Ang statutory gap, tumutukoy naman sa kakulangan ng isang tiyak na regulasyon sa batas. Ang ambiguity, malabong salita o pangungusap sa batas, kaya't iba't iba ang pagkakaunawa rito. Ang constructive interpretation, paraan para mabigyan linaw ang batas, base sa diwa. At ang pagtatalo ng literal interpretation at spirit of the law. Ito ang pag-interpret ng batas, batay sa literal na kahulugan, kumpara sa mas malalim na diwa. Alright, maraming salamat kay PMC Pinoy Mystery Channel sa kanyang magandang video na nagpapakita sa atin, nagpapaliwanag kung bakit nakakalusot itong mga magnanakaw sa batas. Ngayon ay atin naman pakinggan si Senator Erwin Tulfo. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan ng 100 milyon, nasa 40 to 30 million na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libu-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila ay in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Okay, so meron akong maibahagi dito. Sa lugar namin to meron akong kakilala, kaibigan noon na isang engineer sa DPWH at yung proyekto, yung pagkatapos ng bagyo, yung proyekto, yung bagyo dito na malakas, pagkatapos noon merong nasira na kunting sira lang yun, dapat retrofit lang yun kasi maiksi lang na tulay. Anong ginawa ng DPWH? Ay gumawa ng bagong tulay na yung tulay na yun ay mas maganda pa yung unang na nasira. At ngayon hindi ginagamit yung tulay na yun kasi Class B ang pagkagawa, hindi dinadaanan ng mga sasakyan. Hindi pinapadaanan ng DPWH, sinarado yung tulay. Kasi nga Class B baka guguho, makasuhan pa sila, di ba?
Kaya yung ginagamit ay lumang tulay pa rin eh. Ngayon, yung kilala ko na engineer ay meron ng sports car ngayon. Dahil lang sa isang tulay na project na ano lang, nasa 20 meters span lang. Maiksi lang, 20 meters span lang yun. Pero nakapag Mustang na siya. Di ba kaya nagiging Tufu bridge ang tawag dyan sa China. Sa Chinese term ay Tufu bridge, mga Tufu construction. Ang mga ganyan, mga kababayan. Alright, tapusin na natin ang ulat na ito courtesy sa atin ni Erwin Tulfo via the Pinas News PH. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. Ayan, so dapat ganyan na talaga merong dito. Makulong, hindi lang makulong ay may penalty pa sa mga taga DPWH para hindi na magnanakaw. 'Di ba? Sa susunod na budget, magnakaw na naman 'yan sa 2026. Kaya malaki ang mga ngising demonyo ngising piranha. Kasi alam nila 2026 meron na namang budget sa DPWH. Kasi ang DPWH talaga malaki na budget kasi nandun yung construction ng mga tulay, nandyan yung mga bagong kalsada na national road, at nandyan yung mga repair ng mga nasirang infrastructure. Kaya dapat talaga ay tiktikan, lagyan ng katapat na building ang DPWH ng ahensya ng gobyerno na mag-i-spy lamang sa mga tauhan dyan. I-wiretapping yung mga yan para malaman yung mga usapan nila. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Pag-i-comment na lang sa ating comment section down below. Ano nga ba ang magandang gawin dito sa mga buhaya na ito? Mga piranha, mga demonyo. Grabe, 545 billion, 30% lang doon ang napunta sa totoong project. Lahat ghost at anomalous project. Grabe no. Ayoko nang makisawsaw dito eh. Pero dapat malaman pa ng iba kung ano talaga yung mga dito. Yung hindi na ibunyag ng iba, ibubunyag natin mga kababayan. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat ang lahat.